Panginoon. Tayo po ito ngayon na para po sa opening prayer. Tayo po yung Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkakas ng Panginoon na kami pinagkatibuti mo Panginoon at maingat mo din ako Panginoon sa lugar ito Panginoon upang hindi sa lagi papurihan Panginoon at kasalamatan Lord God. Awa Panginoon, handa mo kayo Panginoon sa ating mga puso-isipan Panginoon sa aming pagsamba at pupulis sa Panginoon at maging Panginoon sa mga salita Panginoon na iyong ibabahagi sa Panginoon. Hallelujah Lord. Maraming salamat Panginoon sa pangalan mo ni Jesus. Amen. Hallelujah. We bless you, Jesus. Hallelujah. Sige po sa umaga po ito, patuloy po natin gamitin ang presensya ng ating Panginoon. And as we sing this song po, itong ating unang araw, kailangan po natin na buksan ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah, umawit na ito sa Record sa 7 stanza. Binigyan po ng Diyos yung buhay na para sa atin. Hindi para sa atin. Alam niyo po, napakasarap po ang pagkakataon na napakalaking pribilehiyo po para sa atin na darating tayo sa umaga ito. Alam niyo po, napakasarap
Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga taga-sunod niya, ang sinong sumunod sa akin ay hindi dapat iuna ang sarili at dapat handa siya magpahin sa kamatayan alapan ng pagsunod niya sa akin. Pinagpala ng mga makinig at nagbasa ng salita ng Diyos. Amen! Hallelujah! Handa na po bang magpuri ang bawat isa? Amen! Handa na po bang magpuri ang bawat isa? Amen! Sige po, bago po tayo magpatuloy sa ating
ng pagsamba sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Bago po natin simulan yung bagong awit po natin, maaari po ba tayo magbanggit ng ating pong pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon? Lagi po yung ating pong mga sariling tinig, labi, salita, hallelujah, na maaari po nating sampitin bilang pagpapasalamat sa ating pong Panginoon sa umagang ito. Come on, church! Hallelujah! This morning, hindi po tayo naparito para po tumayo lamang, makipagtitigan sa kung kanino. Tayo po ay narito sa umagang ito upang sambahin, dakilain at luwalhatiin ang ating pong Panginoon. And this morning, mga kapatid, hallelujah, ating pong buksan ang ating pong mga puso sa umagang ito. Magpadalisay po tayo sa Lord. Hilingin po natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng
kami nagpapasalamat, Panginoon. Okay? Pwede po ba taas po natin yung ating dalawang kamay? Hallelujah. Kantayin po muna natin ulit sa uling pagkakataon po sa chorus po. Hallelujah. Hallelujah. Tataas, Panginoon, ang aming mga kamay. Come on, church! Hallelujah. Narito tayo para sa mga sa Panginoon. Narito tayo to offer our life. Hallelujah. Para sa Panginoon. Hallelujah. And this is the moment. Hallelujah. Na tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ay patuloy na mag-alay. Hallelujah. Ay puso masahan. Nagpapakubaba sa iyong presensya. Hari ka, Panginoon. Lord, sa umaga po ito, kami po'y naniniwala na all of us, Lord, ay tinawag po, Panginoon. Hallelujah. Kaya po, Lord, we believe, Lord, hallelujah, na meron kang ginagawa po sa bawat isa. Ito po yung puso po namin, Panginoon. It's just, Lord, basag po, Panginoon. At ayahan niyo po, Lord, hallelujah, na kayo po yung magbuo nito, Panginoon. Hallelujah. Lord, wala po kami magagawa sa amin lamang po, Panginoon. Hindi po namin kaya itong buuin, hindi po namin ito kaya ayusin, hindi po namin kaya ayusin yung buhay namin. Hallelujah, yung relasyon namin sa iba, hindi po namin kaya, Lord, na lumago sa pananampalataya kung wala ka po, Panginoon. And Lord, this morning, Lord, hallelujah, as we hear your word, Lord, patuloy po, Panginoon, namin pong dalangin na mamusap ka po sa bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. We will make a difference, Lord God. We will make, Lord, hallelujah, a life, Lord God, na iba po sa iba, Panginoon. Na namumuhay kami ayon sa iyong kalooban, namumuhay kami, Panginoon, ayon sa iyong katuwiran, Panginoon. And this morning, Lord, as we hear your words today, Lord, may encourage po kami, Panginoon, na tumagiba, Panginoon, sa pagkatawag mo sa amin, Panginoon. This is our prayer, Lord, sa iyong papuri, pagsamba, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. And everybody says, Amen. Sige po, bago po tayo po, pwede po bang kamay niyo po nasa likuran niyo, nasa kanan, nasa kaliwa. Ibang tao po, sana po may makamayan po kayo, 5 na tao. Hallelujah. Ibang tao po, yung hindi niyo po nakakamayan, minsan niyo lang makita, minsan niyo lang makamayan. Sige po, kamayan niyo po. Sabihin niyo, good morning. Good morning po. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Sige po, as we settle po. Hallelujah. Nandito pa rin po tayo sa tema po na make a difference. Make a difference. Sabi niyo nga po, make a difference. Ako po naniniwala na tayo po mga Kristiyano ay hindi lamang po tayo niligtas ng Panginoon. Amen po ba? Kundi tayo po ay tinawag po pang maging iba. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Na tinawag tayo para maging iba. No? And this morning po, alam ko po, nandito po tayo. Pangatlong linggo po ng ating tema, make a difference. Di ba? So sana po may nangingiba na sa inyo. Amen po ba? Baka wala pa. Meron po ba? Tignan niyo po yung katabi niyo. Ano po yung una nating topic? Yan. Ano yung una nating topic? Itong unang linggo. May nakakaalala po ba? Ha? May nakakaalala? Ayun. Galing. Perfect. So ako na pong linggo, di ba? We are not just saved. No? But saved to serve, not to sin. No? Niligtas tayo ng Panginoon, hindi lamang para tagaupo lang sa mga yan, kundi tayo po ay niligtas ng Panginoon upang maglingkod. Amen po ba? Katulad po ng ginagawa ni Pastor Joe kasi nagdiligtod sa tutuhan natin. Diba? So, we are not called not to sit, but we are called to serve. Pakisabi nga po, serve. No? Sabi ko nga, ulit-ulit ang paglilingkod po ay hindi lamang po upo, kundi pa tayo din. Pangalawang linggo, di ba, tinapin po ni Pastor Benji about little acts
may mga maliliit na bagay tayong ginagawa sa ministry natin na akala natin hindi tayo na-appreciate. Amen? Ginagawa mo sa lihim na akala mo hindi yan na-appreciate. Or ginagawa mo yan pero hindi ka na-appreciate ni pastor, na isang leader. Pero alam niyo po, while you are doing that in secret, no? Nagkakaroon ng malaking impact yan sa langit. Nandiyan pa po kayo? Amen. So mga kapatid, sa umaga po ito, ang topic po namin is about from comfort to calling. Pakisabi nga po ulit po natin, from comfort to calling. Yan. Ako po naniniwala na lahat po tayo ay merong comfort. At ako rin po naniniwala na lahat po tayo gusto natin komportableng buhay. Tama? Agree ba kayo doon? Komportable higaan. Kasi hindi pinapunta sa ibang lugar tapos hindi kayo makatulog kasi hindi kayo sanay sa higaan. Diba? Namimiss ko yung higaan. Kahit ano lang yun, kahit walang foam yun, kahit balik lang yun, basta yun yung higaan mo. Mamimiss mo yun kasi doon ka komportable. Tama? So, from comfort to calling, no? Ang sabi po ng binasa natin kanina, binasa ng, sino nagbasa kanina si Andy? Sabi po doon, verse 24 ng Matthew chapter 16, sabi doon, if anyone would come after me, si Jesus po yung nagsasabi nito, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ulitin ko po, basahin ko po ulit. If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So, ibig sabihin nito, making difference requires sacrifice. Pakisabi nga po, sacrifice. No? Making difference, mahirap ba yan, Pastor? Yes. Kung lahat ginagawa yun, di ba? Minsan kasi yung matagal mo na ginagawa na mali, nagiging tama. Kahit yes nga po. Pag lagi mong ginagawa ng marami, sa una mali, pero habang tumatagal, ginagawa nila ng ginagawa, parang nagiging tama na, kasi nakasanayan na. So, alam niyo po, making difference requires sacrifice and courage. No? And comfort zones never change the world. Pag tayo, imagine niyo yung mga bayani natin. Diba? Si Apolino yung Mabini, si Andres Bonifacio, si Jose Rizal. Kung hindi sila umalis sa kanilang comfort zone, kung isipin nyo si Rizal, nandun na lang sa Spain, di ba? Nag-aaral siya doon, napunta siya sa Amerika, sa Spain, sa Pilipinas. Kung hindi niya makikita yung kahirapan ng mga Pilipino noong unang panahon, at hindi siya umalis sa comfort zone niya, di ba? Walang siguro po si Rizal sa piso ngayon. Tama ba? So, comfort zones never change the world. Pag nandun ka lang sa comfort mo sa buhay, hindi yan magbabago. No, hindi magbabago yung ating pong kinalalan yan. So, let me start this simple question. Sino dito may comfort zone? Yeah. Pastor, yung comfort zone ko yung CR namin. Kasi pag naka-CR ako sa iba, parang umuuro yung ano ko. Sino mo dito may comfort zone? Minsan ang comfort zone natin lugar kung saan sanay ka na. Tama? Lugar kung saan relax ka. Lugar kung saan, walang risk. At lugar kung saan walang pressure. That's your comfort zone. Nakasanayan mo na. Amen. Meron pa kayong gano'n? Naisip nyo na ba yan? So, ang comfort zone ay lugar kung saan, ulitin ko, sanay ka na, relax ka, no? Alam mo na yung katuloy, alam mo na yung pupuntahan, alam mo na yung mangyari. Walang risk, hindi ka mag-detect ng risk na what if hindi mangyari, what if mangyari. Walang pressure, hindi ka minamadali. So sa comfort zone, ibig sabihin nun, komportable yung buhay. Amen po ba? Isip tayo ngayon, ang technology natin ngayon, pa-comfort na ng pa-comfort. Tama? Kasi bakit? Pabilis na ng pabilis yung technology natin. Dati, magsusulat ka pa ng sulat sa Telegram, pupunta mo pa sa post office. Buwan pa bago makarating. Tama? Ngayon, ano na? Ang bilis na lang ng communication. Tama? Tama ba ako? So yung world natin nag-change. Binibigyan tayo ng komportableng buhay. Andiyan pa kayo.
Ang mundo, laging inuumangan ka ng komportable buhay. Komportable, trabaho, komportable lahat. So, pero may malaking problema pag tayo ay nasanay at gusto natin laging komportable buhay natin. Unang-una, walang pagbabago. Sabi ko sa katabi mo, walang pagbabago. Walang transformation sa comfort zone. Naalala ko yung kwento kay Peter, di ba? Nangingisda sila na nangingisda. Dahil nakasanayan na ni Peter na mangisda sa gabi, ang mangingisda talaga madaling araw nangingisda di ba? Tama ba ako? Ganun talaga, sa probinsya ganun. So, gabi sila or madaling araw sila nangingisda. Pagdating ng umaga, nandun na sila sa magpaparami na silang huli. Now, ito si Peter, sama niya si John, si James, nangisda sila gabi. Pagdamag sila, walang huli, tulog. Pagdamag sila, siyempre, walang tulog, walang huli. So, nalungo sila. Bakit? Nakasanayan nila na tuwing gabi may mahuhuli sila. Tama? Tama ba? Nakasanayan nila yun Pero kung dumating si Lord, sabi niya, Peter, bakit? Ilang mo yung lambat mo sa kabila. And then, nangyari, sa sobrang puno ng lambat, hindi ka pangkulit na, nilagay nila sa bangka nila, tapos pa sila ng maraming bangka kasi hindi na kaya i-contain. Ano ibig sabihin doon? When we meet Jesus, pakinggan niyo po ako, pag nakasalubong natin, na-encounter natin si Lord, alam niyo po, it breaks our comfort. Nandiyan pa kayo. Pag na-meet natin si Lord, it breaks our comfort, yung nakasanayan mo. Amen po ba? So, pwede kang manatili, no? Pwede kang manatili sa comfort zone mo, 10 years, 10 taon. Pero after 10 years, ikaw pa rin yun. Kasi bakit? Nasanay ka na. So, dito yung nagtatrabaho, tapos yung trabaho niya sa una, excited siya. Diba? Pero after ng taon, ay, buwan lang eh. Ay, lagi ng late si Russell. Di ba naman? Kasi bakit ka tinataban? Alam niyo bakit? Nasanay kasi paulit-ulit yung trabaho. Nandiyan pa kayo. So, mga kapatid, comfort zone. No? Pwede kang manatili doon sa 10 taon, pero after 10 years, ganun ka pa rin. Bakit? Nasanay ka na. Ang comfort zone ay safe. Pakisabi ka ako, safe. Pero, hindi ka magiging brave. Walang tapang na lalabas sa'yo. Bakit? Sa comfort. And take note yung sinabi ni Lord. Lord, if anyone would come after me, sino man yung gustong sumunod sa akin? Sino dito gustong sumunod sa Panginoon? Amen. Yun. Then, ang sabi ni Lord dito, let him deny himself and take up his cross. Follow me. Diyan pa kayo. Mga kapatid, kaya tandaan ko natin, ang comfort zone, sabi ko nga, safe yan. Pero hindi lalabas yung courage natin. Maraming believers ang gustong makita ang plano ng Diyos. Amen po ba? Maraming mga believers gusto ng breakthrough. Lord, breakthrough sa trabaho. Lord, breakthrough sa pamilya. Lord, breakthrough sa pera, sa financial. Gusto natin lahat yung tama. Pero alam niyo po ba, gusto lang natin yung mga ganong bagay, sabi mo nga dito, gusto ng purpose, ayaw mag-surrender. Diba? Gusto ng impact, gusto ng pagbabago, ayaw lumabas sa comfort zone. No? Sabi ni Rick Warren, nandiyan po ba naka-flash? You cannot fulfill God's purposes for your life while focusing, pakisabi nga po, focusing on your own plans. Hindi mo mapupulpil yung gusto ng Diyos sa buhay natin, at hindi mo mapupulpil yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo if you are focusing on your own plans. Sinasabi natin, by His ways is higher than our ways. His plans is better than our plans. Pero bakit pagdating sa plano ng buhay natin, hindi siyempre natin si Lord? Amen po ba? Sabi ni Rick Warren, you cannot fulfill God's purposes. Yung layunin talaga ng Panginoon for your life while focusing on your own plans. Parang ganito, example, shoutout ko sa mga online. Kahit gaano kaganda yung sasakyan natin, diba? Sabihin niya natin, naka-Porsche ka,
naka-Audi, basta Land Cruiser na Toyota, na V8 yung makina. Ang ganda. Tama? Ang kinis. Pero hindi siya align. Kita niyo po ako, hindi align yung gulong. Pagka, yung gulong niya ganyan, pero nakaganyan. Kahit gaano pa kabilis ang takbo mo, ano mangyari? Hindi ka makakatakbo ng mas mabilis. Tama? Kasi misaligned eh. Now, while you are driving na mas mabilis, lalo kang bumabagal kasi nga misaligned. Ganun yung purpose natin sa Panginoon. If you are focusing on your plan, pwedeng maganda yan. Pwedeng makinis yung kahan yan. Pwedeng maganda yung makina yan. Yan. Pwedeng full tank yan kahit ang mahal ng gasolina. Pero dahil misaligned yung gulong natin, flat. Huwag yung inakatabi mo. Hindi makakatakbo na maayos. And if you are focusing on that, sa paninilan natin, hindi natin mapupunta yung plano ng Panginoon. Minsan, alam niyo po yung kasalanan, minsan hindi kasalanan yung pumipigil sa purpose ng buhay natin sa Panginoon. Alam niyo ang pumipigil? Hindi isipin. Una, comfort lang. Hindi rebellion, hindi kasalanan, komportable ka na kasi. And while we are still here, mga kapatid, sabi ko nga, pinipilit ko nga maging komportable kayo sa simbahan para makapag-focus kayo. Diba? Nag-pray pa kami, Lord, gusto ko nagdagang pa yung tinanto namin, Lord, para mas malaki. And while I'm praying that, alam niyo po ba, nagiging comfort natin. Sarap, malamig lang. Pero alam niyo yung side effect doon, nakakaanto kasi ang dami. Katabi niyo, baka natutulog na. Diba? So, alam niyo po, in Matthew chapter 16, ito po yung context nito. Napakahalagang moment ng ministry ni Jesus. Pag binasa niyo yung buong konteksto ng Matthew chapter 16, tinanong ni Jesus sa kanyang mga disciple. No? Sabi ni Jesus sa mga disciple, ano tanong ni Jesus? Who do you say I am? Diba? Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, sino ba ako sa inyo? While naglalakad siguro sila, diba? Tinanong din ni Lord, yung mga disciple, who do you say I am? Sino ba ako sa inyo? Hello? Diyan ba kayo? Pag tinanong mo kaya ni Lord ngayon, anak, sino ba ako sa iyo? Amen? Ano sagot ni Peter? Lord, you are the Christ, the Son of the living God. Diba? Some say you are a prophet, some say you are a great teacher. Pero Lord, sabi ko dito, sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. So, ang istorya, pinuri siya ni Jesus, sabi ni Jesus, diba, papalad ka, Pedro, dahil hindi yan inihayag ng tao, kundi inihayag ng Diyos sa'yo. Tama? Pag binasa nyo. Pero pagkatapos nung sinabi ni Jesus yun, diba, sabi dito, pero pagkatapos nung sinabi ni Jesus na siya ay maghihirap, ipapangos sa krus at mamamatay. Ano sabi ni Pedro? Hindi matanggap ni Pedro. Diba? Hindi matanggap. Lord, hindi. Mamamatay muna ako. Diba? Sabi ni Jesus sa kanya, Satan, get behind me. Lumayas ka, Satan. Di ka lumuban yan. Diba? So, ano yung sabihin nito? Diba? Gusto natin ng powerful king, gusto natin ng savior, gusto natin ng Lord, pero hindi gusto ni Pedro na mag-suffer yung savior. Kaya sinabi ni Jesus, ito na po yung text natin, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ano ibig sabihin nito? Ang pagsunod kay Jesus ay hindi tungkol sa pagiging comfortable. Ito ay tungkol sa pagiging committed natin. Pakisabi nga po, committed. Ang hirap pala sumunod kay Lord. Yes. Amen. Tama po ba? Hindi kami katabi mo. Ang hirap, di ba? Sunday na lang ang pahinga, pinagsisimba pa. Sunday na lang yung pahinga, nandito ka pa sa simbahan. Uwi ka na lang, di ba? Kung gano'n yung mindset natin, Sunday na nga lang eh. Nagtatrabaho yung iba, di ba? Maghapon ng trabaho, 8 hours, 9 hours, 10 hours, tapos magdi-devotion ka pa. Aray, pangit. Ano ba? Because we love our God, tama? Alam niyo ba si Jesus?
and we are following Christ, alam niyo po, that's a part of our sacrifice para sa Panginoon. Yung pagsunod sa Panginoon, it's not comfortable place. Diba, tinanong nga si Jesus one time oh Lord, sasama ko sa'yo. Sabi ni Jesus, yung mga kalawati, may desk, yung mga fox, may kuweba, yung anak ng Diyos, wala man lang mahigaan yung kanyang ulo. Okay. So, we need, alam niyo po, we need to step up po sa ating komportable buhay, no? Ito yung tungkol po sa ating pagiging committed. My proposition, your calling will always require leaving your comfort. Ako po naniniwala lahat tayo tinawag ng Lord. Iba-ibang lang po ka. Pero dito, tinawag ng Lord na, katulad ko, I speak. May tinawag dito ng Lord na para lang magbigay. Ang ano niya magbigay sa Panginoon. Pero dito, tinawag ng Lord para lang, di ba, alam niya, iba-iba yung mukha. Pero lahat po tayo tinawag ng Panginoon, naniniwala po ba kayo doon? Parang hindi So, kung gusto ko natin makita yung calling ng Diyos sa buhay natin, may tatlong bagay lang. Napakasimple lang. Number one, is calling begins with total surrender. Ayun na naman, sumo na naman ang buhay. Pastor, ilang beses ka na bang sumuko? Diba? Minsan, yung lugar na to, pagsumo Pero ano yung paglabas mo? Galing ko muna ulit, Lord. Andiyan pa kayo. Mga kapatid, ibig sabihin po nito, hindi na sa sarili mong throne yung tagahari sa buhay mo, kundi sino na? Si Jesus na, no? And maraming believers, gusto nila si Jesus bilang Savior, pero ayaw nila ng Lord. Andiyan pa kayo. Alam niyo po ba bakit tinawag to? Ano tawag dito sa harapan? Stage, Pastor. Yes, stage nga. Pero may ibang tawag dito, altar, tama? We come to the altar. Altar. At alam niyo po ba, noong unang panahon, ang altar, pag may dinala kang patay na pag may dinala kang kambing, tumba, baka sa altar, anong ginagawa? Ha? Pinapataba? Ano? Pinapatay! Andiyan ba kayo? Now, ilang beses kayo naman pumunta sa altar ng Panginoon? Hindi mo pwede yung altar, walang dugo na tumana, walang namatay dito. Andiyan pa kayo? Now, di ba alam nyo, calling begins with total surrender pag ikaw mismo ay nag-surrender sa Panginoon and you come into the altar, hindi mo pwedeng wala kang isusurrender. Andiyan pa kayo? Hindi mo pwedeng wala kang isusuko dito. Ano, iyak-iyakan ka lang? Paglabas, okay na. Hindi. When you come into the altar of the Lord, alam niyo mo, may isusuko tayo. Sabi ko sa katabi mo, may isusuko ka. Gusto natin blessing. Ayaw natin ng prayer. Diba? Gusto natin ng prayer. Ayaw mo makipag-usap sa Lord. Andiyan pa kayo. Gusto natin lahat. Pero ayaw mo sumurrender sa Panginoon. Hindi ka tinawag, pakinggan niyo po ito hindi ka tinawag ng Diyos para maging comfortable. Tinawag ka niya para maging iba sa iba. Andiyan pa kayo. Mga kapatid, sabi ni W.A. Dawson, God cannot use a man really until he hears him deeply. Hindi ka po pwedeng gamitin ng Panginoon kung wala kang susuko sa Kanya. Pakinggan niyo po ito. Ito nakuha kong punto Tagal kong niramdam ito Noong nakaraan lang. Sabi ng kakilala, pag malaki yung sakripisyo mo sa Panginoon, andiyan pa kayo, tingin po kayo sa akin. Pag malaki yung binigay natin sa Panginoon, malaki rin yung ibibigay sa atin ng Lord. Andiyan pa kayo. Pag mas malaki yung sakripisyo natin para sa Panginoon, mas malaki rin yung ibabalik sa atin ng Panginoon. Hello? Andiyan pa kayo. Pag buhay mo yung binigay mo sa Panginoon, sabi ni Lord, buhay mo, sige, bigyan kita ng chocolate. Hindi. Tutumbasan ng Panginoon yung ibinigay natin. Andiyan pa kayo. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging komportable lang. Tinawag tayo ng Panginoon para doon. Alam mo kahapon, kung nanonood si Pastor Ruben, nandun kami kahapon kay Pastor Ruben. And good news.
Tatakas na rin kamay ng gano'n. Nalalakad na na, naiikot na rin yung buong lugar nila. Eh sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, gusto niya mag-evangelistic crusade pagbalik niya. Gusto niya sa palengke, sabi ko, sige Pastor, wala problema. Sama natin si Jolo. Pero, basta huwag lang tayo manghihingi. Share tayo ng word of God sa jeep, sa bus, sabi niya gano'n. Nakita ko yung apoy sa kanya. Alam niyo, kaya sabi ko, hindi naging pakahinaan yung pag-atake niya ng stroke, kundi naging kalakasan pa. Bakit ang dami niyang na-realize? Ang dami niya nakita, kaya sabi ko, sige, Pastor, magpagaling ka na. Sabi niya, may April or May, sabi ko, makakabalik na ako, Pastor. Sabi niya nga, gusto niya na mamasahe papunta dito eh. Kaya sabi ko, pahinga mo na, Pastor, konti pa. Pero alam niyo po, doon sa mga taong nagsakripisyo ng kanilang buhay sa Panginoon, and then may nangyaring problema katulad ng Pastor Ruben, alam niyo, hindi mo iisipin na parusa ng Panginoon yun eh. Pa kayo, pinaparusa ako ng word eh. Kumuha naman ako ng mabuti pinarusahan. Hindi. Alam niyo, tinutuwa tayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tinuturuan ka ng Lord. Sometimes, lahat ng mga nakakalaw na problema pagsubok sa buhay natin, nakalaw ng Panginoon for us na mas lumapit pa tayo sa Panginoon. Mas lumapit pa tayo sa Panginoon. Alam niyo po lahat ng tinawag sa Bible na Bible character, mga Bible heroes natin like si Moses, si Jeremiah, si Daniel, andyan. Si Elijah, Elisha, hindi naman nanatili sa comfort zone nila eh. Sabi mo sa katabi, gusto mo makita yung gawanan mo sa buhay mo. Umalis ka sa comfort zone. I-all out mo ang paglilingkod natin sa Panginoon. I-all out natin. Alam nyo, yung kamay ng Panginoon, kitang-kita mo kumikilo sa buhay mo. Amen. Kaya pa kayo. Kaya nga po, i-challenge ko po kayo sa umagang ito eh. Huwag tayo manatili sa komportable natin buhay sa paglilingkod. Mag-pursue tayo sa calling ng Panginoon sa atin. Lord, ano pa ba gusto mong gawin ko? Amen. Amen po ba? So, alam nyo, isang illustration, paulit-ulit ko ngayon illustration, yung buto, di ba? Safe na siya eh. Pero alam nyo, pag tinatanim pala tayo, pag tinatanim yung buto, nilalagay, binabaon, nilulubog, di ba? Padilim, lahat na. Di ba? Pero doon nagsisimula yung growth. Doon nagsisimula yung paglago. Doon nagsisimula ang lahat. Minsan, yung burial season mo ngayon ay preparation sa breakthrough mo bukas. Akala natin nilulubog tayo. Hindi, tinatanim ka lang pala ng Lord. Akala mo, iniiwanan ka na kasi bakit ang dilim dito, Lord. Pero alam nyo, tinatanim lang pala tayo ng Panginoon. May breakthrough tayo kinabukasan, mga kapatid. So, mga kapatid, diba, parang estudyante, sino dito mga estudyante? Student. Wala na estudyante ata. Diba, yung mga estudyante, kung gusto mo mag-doktor, ano gagawin mo? Natutuwa ka sa bahay? Diba, pag susunod ka ng kilay, susunod literal? Hindi. Kung gusto mo mag-doktor, mag-aaral ka ng matagal. 4 years, 2 years, 4 years ulit. Tapos pag may residency pa ng 2 years, ang dami! Diba? So, bakit? Gusto mo mag-doktor eh. Diba? It requires sacrifice. Andiyan pa kayo. It requires sacrifice, diba? Mag-aaral ka ng matagal, magpupuwel ka, magsasakripisyo ka. No, kung ayaw mo mag-sacrifice, hindi ka magiging doktor. Andiyan pa kayo. No, ang buhay mo, ganun din po sa calling natin. Gusto mo gamitin ka ng Panginoon? Gusto mo makita yung layunin ng Panginoon sa buhay mo? It requires surrender. Gusto mo sa Panginoon? Alam nyo, once na nag-start, ang magsuko sa, balikan sa mundo eh, pag sumuko ka sa Panginoon, kanyari, mahulap ka, huwag naman, di ba? Sa Erwin Garcia, sa madilim na lugar, sisirit na Erwin Garcia. Hulap ka, ibibigay mo lahat, mawawalan ka, tama? Doktor, bigay mo sa akin, cellphone, wallet mo lahat. Okay. Surrender ka, tinaas mo yung kamay mo. Pero pag surrender ka sa Panginoon, tinaas mo yung dalawang mong kamay, hindi ka mawawalan magkakatawa. Nandiyan pa kayo? Hindi lang natin alam kung saan, anong parte, pero ano, isang way,
somehow, pag tayo na bumuhay sa mundo, na sinurrender natin yung buhay natin sa Panginoon, hindi mo alam. Kaya ka nga nandito eh. Pagpapala ng Diyos yan eh. Yung iba hindi na nakatayo. Natulog kagabi, namatay kinabukasan. Amen. Nandiyan pa kayo. Mga kapatid, purpose always requires surrender. Kung gusto natin ang layunin natin sa Panginoon, it will require surrender ang ating buhay. Kanina kinanta natin yung pusong basal, walang pakialam ng Lord. Mas maganda ang gusto ng Lord, broken ka pag sinurrender mo sa Panginoon. Kaysa buo, Lord, ito puso mo buo. Hindi, tatanggapin ng Lord. Ang gusto ng Lord, basal. Kasi bakit? Siya kasi mag-aayos eh. Tama? Siya kasi mag-fix. Kaya nga mga kapatid, faith grows when comfort goes. Ang pananampalataya lumalago yan, lumalaki at tumitibay yan when you are out of your comfort zone. Sa mga anak ko, ranas ko yan eh. Nung nag-umpisa kami magbahay-bahay ni Angel. Lahat ng nung naalala ko yun, lumiwan kami sa bahay nila, sa tinitira namin ngayon. Lahat ng 30-month pay ko, binili ko ng gamit sa bahay. Tapos, parang tayo naglalaro ng bahay-bahayan ah. Kasi bili kami ng ganito, bili kami ng ganyan. Akala ko madali lang, pero alam niyo yan, dumating sa point na sabi ko, nagkakanta kami na rasa na may time yung wallet ko 20 pesos na lang. Tapos may time naman, parang 1,000 plus na lang yung pera ko, tagal pa na sa akin. Naubos pa yung gasol. Ba't kaya galing yung gasol, no? Pag wala kang pera, mas nawawalan. Nakakapagtaka sila, ewan mo ba? Nakakapagtaka talaga, ba't kailangan ito nawawalan? Nakakapatrip sila. Pero nangyari yun. Binili ko sa Lord, ano mo gagawin? Pero once nag-step up ka sa comfort zone mo, makikita mo yung kamay ng Lord. I'm proud to say hanggang ngayon hindi kami pinagkukulang ng Lord. Maraming, pag nakita mo yung physical eyes mo, parang wala nang ganito, wala nang kaya, wala. Pero pag tinignan mo ang Diyos, na nagsusupply sa'yo, hindi mo namamalayan, di ba? Kaya ka nakasurvive nandito ngayon eh, kasi sinusustain ka ng Lord eh. Amen. So, mga kapatid, faith grows when comfort goes. Si Peter, naranasan niyang lumakad sa tubig nung umalis siya sa bangka. Amen. Yung 11 disciple, ay hindi nila naranasan yun. Bakit? Hindi naman sila umalis sa bangka eh. Ikaw, diba? Yung bangka natin, yung comfort zone natin. Mararanasan mong himala ng Diyos pag lumakad tayo sa tubig. Sa simula pa lang lumakad na tayo sa tubig. Andiyan pa kayo. Di ba kayo na-excite na gagawin ng Panginoon? Once na tayo na lang pala tayo sa Panginoon, ano ba yung mangyari? Di ba? Si Peter na-excite, Lord, kung ikaw yung lalakad ako sa tubig. Di ba? Dumating pa yung bagyo, yung malakas na hangin, lumubog si Peter, and take note si Peter, makikisda. Ang makikisda ka, hindi marunong lumangoy. Siyempre, marunong lumangoy yun. Pero dahil si Jesus yung kaharap niya, yung minsan yung problema natin na bumulag kung sino pa. Di ba kayo? Kung nagkaroon ng problema, hindi mo na alam, siya, ano pa ba ako? Ano pa ba? Nakakalimutan mo ka na ng Lord dahil sa problema. Diyan pa kayo. Di ba? Isang ganun yung problema, pero alam nyo, sabi ng Lord, nung umakbang siya mula doon sa bangka, tinulungan siya ng Lord. Kinuha siya ng Lord. Amen. Naranasan niyo yung miracle ng Lord. Kaya pag Wednesday, pag midweek, sino po dito nagpapatotoo ang testimony? Wala ka ba yung testimony? Bakit? Sa loob ng ilang minuto, nasa comfort zone ka lang. Nandiyan pa kayo. Hindi papatotoo kung mabuti po talaga ng Lord kasi may hininga pa ako. Natural. Pero yung himala ng Lord, wala ka ba yung testimony? Bakit? Nasa comfort zone ka. Nandiyan pa kayo. Mga kapatid, diba? Kung gusto natin na marating yung purpose ng Diyos sa buhay natin, kailangan mong iwan yung security mo. No? I-all out natin para sa Panginoon. Pangalawa, calling requires, ano yung una po? Total surrender. Pangalawa, calling requires carrying the cross. Ito medyo mabigat. Nag-surrender ka, kaya bubuhatin mo yung cross. Sabi ni Jesus, di ba? Deny yourself, total surrender, and take up my cross. Now, ngayon, noong panahon ni Jesus ang cross ay ano? Simbolo ng ano? Ng suffering, ng shame, ng sacrifice. Sinumpa ka. Di
Diba? Sabi, di ba, yun yung panahon, yung unang panahon. Sabi ko dito, di ba, sabi ng Lord, kunin mo yung cross. Take up your cross. Ano nang sabihin niya, Pastor? Tingnan po natin yung mga example. Tingnan natin si Joseph. Si Joseph, the dreamer, no? May pangarap siya mula sa Diyos, na nag-inip siya. Pero bago siya naging governor ng Egypt, ano pinagdaanan niya? Na-betray siya ng kapatid niya. So dito yung pinitray na. So, di ba? Naging alipin siya. Pinagbintangan siya na hindi niya ginawa. Ano ba? Kinulong siya. Pinaas siya sa kulungan. Sasabihin ko doon, Lord, nasa may promise ko. Kasi from the beginning, may promise si Lord kay Joseph, di ba? O, yung mga halaman, di ba, lunod sa kanya, mga suway, sa panaginip niya. And then after nun, ay hindi nangyari sa kanya, binitray siya ng kapatid niya, ibinenta siya, naging alipin siya, pinag false accusation, nakulong siya. No? Kung ikaw yun, sasabihin mo, Lord, nasa na yung promise mo? Pero ang hindi alam ni Joseph, yung prison niya ay training ground para sa palace. Maybe right now, mga kapatid, yung pinagdadaanan natin ngayon, problema, pagsubok, maybe training ground ng Lord yan. What do you think? Agree ba kayo? Yung nararanasan natin ngayon ng problema, sino ba naman ditong taong walang problema? Wala, taas na may walang problema. Problema mo yan. Makapatay ka na. Di ba lahat tayo may problema? And what if, when we follow Jesus and take up His cross para sa atin, what if, yung mga pinagdadaanan pala natin pagsubok na yan, training ground lang pala natin. Andiyan pa kayo. Kapatid, kung gusto mo magkaroon ng maraming abs, ito isa lang eh. Di ba, kung gusto mo magkaroon ng mga abs, yung ano mo, yung chan mo, isa lang kasi na ano na eh. Pinagsama-sama ko na nakakahiya eh. Magkakabatid sila eh. Pero kung gusto mo magkaroon ng magandang katawan, di ba? May muscle, may bicep, may tricep, lahat na ng sep. Magti-training ka sa gym, tama? Sabi ko nga dati, nag-gym ka, ikaw na ng babayan, ikaw pa nahihirapan. Diba? Tubig na ibibigay sa'yo, ang laki ng bayan na, ikaw pa nahihirapan. Pero, that's training yun eh. Para umanda yung katawan mo. Hindi yan overnight, ano kasi Spider-Man, pag gising mo, ganda na ng katawan mo. Hindi gano'n. Diba? It requires training. And what if yung pinagdadaanan natin ngayon? What if yung mga pinagdadaanan natin sa buhay? Training lang pala ng Panginoon para tayo ay, dalhin sa mas magandang lugar. Amen. God prepares you in private before He promotes you in public. Diba? Wala nakakaalam. Ang training, ano lang yan, bilarin yan, ang success lagi nakikita ng tao, tama? Uy, success sa ganito, pero hindi mo nakita yung kahirapan niya, tama? Ganun din po sa atin, no? Alam niyo, ang Diyos piniprepare na tayo para para doon sa magandang layunin ng Panginoon sa atin sa buhay natin. Amen. Amen po ba? Kaya nga, mga kapatid, katulad ng diamond, sino dito may diamond? Apostol, may hilong na yun. Diba? Yung diamond is just a simple coal lang yan. Ano lang yan? Uling. Pero dahil sa pressure, yung ordinary carbon na yan, nagiging maganda at kumikina. Andiyan pa kayo. Sometimes tayo ganun eh. Kailangan ng pressure para tumibay. Andiyan pa kayo? No? Kasi pressure produces our purpose. Pag walang pressure sa buhay mo, hindi ka lalambot sa Panginoon. Amen. Kailangan mo ng pressure cooker. Diba? Mga kapatid, may mga tao na nagsiserve sa church kahit pagod sa trabaho. Amen po ba? Say amen naman dyan. Amen. Diba? Libre lang ang amen. Amen yan. Diba? May mga tao na nagsiserve sa church kahit pagod sa trabaho. May nagsisimba sa simbahan. May nagsisimba ko kahit pagod dyan sa trabaho. Wala nakakakita. Diba? May naglilingkod sa church. Hidden lang. Hindi pinapalakpakan, pero tandaan mo, God sees our faithfulness. Nakikita ng Diyos. At ang faithfulness ay seed ng promotion ng Diyos. Kaya mga kapatid, we must take up His cross. Mabigat man, mahirap man, kaya nga yung word na excruciating. Alam niyo yung word na excruciating? English word, di ba? Medyo na English word.
Nag-invento yung salita na yun because hindi nila ma-picturize at hindi nila kulang sa salita ng Ingles kung paano ipapaliwanag yung sakit at hirap na nararanasan sa krus. Kaya bukas sila ng panibagong word, excruciating. Pag sinabi excruciating, sobrang hirap, basta sobrang hirap na pinagdaanan niya sa krus. At only that, yung word na yun lang ginagamit. Excruciating. Kaya excruciating. Dahil sobrang hirap, pero I think, mga kapatid, once we take up our cross, we will see the goodness of God, mga kapatid. We will see yung kahabagan at grasya ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Mga kapatid, God sees our faithfulness. Your faithfulness. And once you take up your cross, you totally surrender, you take up your cross, alam niyo po, yung kamay ng Panginoon ang magdadala sa atin. Amen po ba? Pero nakakangiti ka ngayon eh. Di ba? Pangatlo, God requires courage to step out. Step out. No? Sabi ng Lord, after God, deny yourself, take up your cross, and follow me. Pakisabi nga po, follow me. No, pagsunod kay Lord, movement yan. Hindi yan naka-standby ka lang. No? Hindi pwede gusto mong sumunod, pero nakatayo ka lang. Andiyan pa kayo. Di ba, pag sumunod tayo kay Lord, sabi ng Lord, take up your cross, deny yourself, take up your cross, follow me. Ibig sabihin nun, sumunod ka, movement yun. Kaya ang church hindi ito, yung monument eh. Di ba yung monument, ano lang, statue lang. Ang church supposedly is a movement organism. Di ba? Moving organism. So, sa story ng walking on the water, yung example ko kanina, di ba? Si Peter lumubog. Pero siya rin yung nakaranas sa maglakad sa tubig kasama si Jesus. It is impossible, tama? Gawin mo ka pastor, lumabas sa tubig. Simple. Pero because lumabas tayo sa comfort zone, lumabas tayo, lahat ng imposibleng bagay, basta kasama natin si Lord. Amen. Magiging posible. Nandiyan pa kayo? Nakakatuwa eh. Kasi pag sinama mo si Lord sa purpose ng buhay mo, pag sinama mo si Lord sa plano ng buhay mo, at hinayaan mo si Lord, Lord, magplano, ikaw yung plano, ikaw magplano, alam niyo po, lahat ng imposible kaya ng Lord. Nandiyan pa kayo? Amen. Tandaan niyo po ito, miracles happen outside the boat. Amen. Pag nanatili ka sa comfort zone, wala kang maranasan sa miracle ng Lord. Pero, pag lumabas ka sa miracle, sa boat mo, sa comfort zone mo, maranasan natin yung miracle ng Panginoon. Most people stay in the boat of fear, comfort, and insecurity. Maraming tao daw nag-i-stay sa boat dahil takot silang lumabas. Takot sila, napawala yung comfort. Pero kung gusto mo talaga makita yung miracle ng Panginoon, kailangan mo lumabas sa boat ng fear mo. Takot ka? Huwag ka matakot. Amen. Huwag tayo matakot, mga kapatid. Huwag tayo matakot because outside of that boat, ando na kami ng Panginoon. Andiyan pa kayo? Kaya nga po, isang example dito yung eagle. Diba? Yung agila, sa nangiitlog yung agila, isang matataas na lugar, yung agila sa matataas yan, sa mga cave, sa mga bangin, sa pinakamataas. And then, sa dito, nanganak siya, nangiitlog siya, may eaglet. Tama ba? Yung baby eaglet. Diba? Yung eaglet na yun, lumalaki doon sa pugan. Pero hindi ako buhay ka sa pugan siya, tama. Bakit? Kasi darating yung panahon na kailangan niya ng lumipad. Andiyan pa kayo. Pinapakain ng tatay niya. Then one day, dumating daw isang araw, itunulak siyang palabas sa pugan ng kanyang nanay eagle. Ano nangyari? Siyempre, hindi siya marunong lumipad. Nahulog siya. While nahulog siya, alam nyo habang nahulog siya, naramdaman niya yung hangin ng pakpak niya, hindi nakalipad siya. Doon niya na-realize, may pakpak pala ako. Diba? Kung hindi siya tinulak palabas sa comfort zone, hindi niya malalaman na kaya niya palang lumipad. Ganun din minsan sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Minsan, pinupush tayo ng Lord na lumabas sa comfort zone natin para ma-realize natin, kaya ko pala. Sino po dito yung matatagal ng may asawa, mag-asawa? 5 years, 10 years. Ano ba? Tapos ano ba? Si Ebony, sino pa? Di ba? May pagkakataon
tawag dito, kala nyo hindi nyo kaya. Di ba? Pero nung ginawa nila, ay kaya pala namin. Kaya pala. Na-realize nyo na, baga, nagluluto ka lang ng ulam. Eh, nag-away kayo kasi yung tinola, nilalagay mo ng gulay. Eh, yung asawa mo, ano ba yan? Gulay, papaya nilalagay mo, sayote nilalagay namin. Diba? Eh, na-explore. Nagbago. Eh, pwede pala yun. Diba? Mas bagong lasa. Mas bagong panlasa, diba? Kaya mga kapatid, minsan tinutulak tayo ng Diyos papalabas sa comfort zone natin para pakita natin yung kamay ng Panginoon at yung miracle ng Diyos. And once tayo po ay magkaroon ng step up, no? Ang calling, yung pagtawag sa atin, hindi lang kasi tinatawag ka eh. Tawag mo, pag sinagot mo, pag hindi mo sinagot yan, missed call yan. Di ba? Missed call yan. Pero pag tinatawag tayo ng Panginoon, and then sinagot mo, hello, ako to, si Yahweh. Then, that's the time na lalabas tayo sa comfort zone natin. And every one of us here today, mga kapatid, may tawag sa iyo, Panginoon. Ang tanong, sasagutin mo ba? Amen. Kasi pag sinagot mo yan, it requires na mag-out ka sa comfort zone mo. Andiyan pa kayo. It requires a courage to step out on your own comfort zone. Yung nakasanayan mo, hindi na yun. Amen. Ako nga, patuturo ko sa inyo. Nung ako Kristiyano lang, ang palalaki ko para sa akin. Diba? It requires, alam niyo po, a sacrifice to step up, encourage. No? Kaya mga kapatid, habang sabi ko nga dito, ganun din minsan yung ginagawa natin sa buhay natin. Sometimes with pressure. Pinipressure tayo ng mundo, pinipressure tayo ng kung ano-ano bagay para tayo din lumabas sa comfort zone natin. Ang tanong, tayo po sa umaga po dito, may calling tayo. Sasagutin po ba? Para boyfriend, girlfriend lang yan po na. Diba? Ano po na? And calling requires a total surrender. Calling requires what? Deny yourself? Ano ba? Ano yung pangalawang puntos? Ha? Calling requires what? Care. And calling requires courage to step up. And every one of us, ako po, imagine nyo itong church natin na CGM. Makapag-invite kayo ng isang tao lang, bawat isa sa atin. Kasya pa tayo? Kasya? Hindi. Hindi. Kung nag-feel natin yung love ng Lord, at nag-share natin, nakapag-invite tayo. Alam niyo po, hindi na tayo kasya. Hindi tayo kasya. Kaya nga po, it is a requirement for us to step out of our comfort zone. Ang CGM, hindi na nanatili sa comfort zone. Namin mo ba? Ang CGM, laging nape-pursue ng kalooban ng Panginoon. No? Kasi po tayo po bilang mga Kristiyano, kung gusto mong boring ang buhay mo, doon ka lang sa comfort zone. Gusto mo boring? Baka na lang, comfort zone ka na lang. Pero kung gusto mo ng mga roller coaster na buhay kasama ang Panginoon, get outside of your comfort zone. Amen? Ang sarap kaya. Kung pinapanood mo drama lang, di ba, nakakasawa yung drama, kaya buhay natin, puro drama na lang, di ba? Pero kung lalabas tayo sa comfort zone natin, parang ganito, manonood tayo ng iba't ibang klaseng genre ng pelikula. Minsan may tawa dyan, minsan may iyakan. Hindi natin kayo ng dali na mag-devotion. Alam mo yan. Minsan AI na lang. Amen. Aray mo. AI. Diba? Sa simpleng pagsunod natin sa technology pag-usap sa Panginoon. Diyan pa kayo. Mga kapatid, paalala mo, no? If you want to
obey the Lord, to follow our God, to follow Christ. Huwag sana sabihin ng Lord sa'yo, get thee behind me, Satan. Kundi sabihin ng Lord sa'yo, papalag ka, di ba? Papalag ka dyan, dahil hindi na natapos na sa'yo kundi ng Diyos. And when we follow our God, mga kapatid, marinig sa makikita natin yung mga bagay. Amin po ba? So, ang comfort zone ay safe. Tama? Pero tandaan nyo ito, your comfort zone may be your safe place, but it can also become your prison. Pag nanatili ka dyan sa comfort zone mo, ano man yan? Diba? Ganito lang paggabi. Sino dito nagpapray paggabi? Yes, tulog na Pero pag nanatili ka na, ay oo, nakaintindihan naman ng Lord dyan, it becomes your prison. Magiging kulungan mo yan. History change because people left comfort zone. Gusto mo mabago yung buhay mo sa pamilya mo? Nandiyan pa kayo? Gusto mo mabago yung generation through you sa pamilya mo? Get outside of your comfort zone. Kung gusto mo mabago yung buhay mo, yung pamilya mo, yung kabuhayan mo, get outside of your comfort zone. History change because people left comfort zone. Hindi na lang tayo tingin sa Bible sa history natin. Diba? Sa ibang bansa, sa history, sa ibang bansa, marami. No, they get outside of their comfort zone and then the history change, mga kapatid. Kaya nga po, last po, ang sabi po ni Billy Graham, the will of God will not take us where the grace of God cannot sustain us. Ulitin ko po. Nandiyan ba? Nakabasa niyo? The will of God will not take us where the grace of God cannot sustain us. Yung kalooban ng Panginoon, hindi ka dadalhin sa isang lugar na hindi ka kaya sustainahan ng Diyos. Pag dinala ka niya, kung ngayon nandiyan ka sa posisyon na yun, parang Lord, hindi ko nararanasan yung Diyos. No, nagkakamali ka. Because, dadalhin tayo ng Diyos doon sa bagay na kaya tayo sustainahan. But by the grace of God, no, hindi ka dadalhin ng Diyos sa hindi mo kaya lugar. Diyan pa kayo. Hindi ka dadalhin sa sitwasyon ng isang sitwasyon na hindi mo kaya because lahat ng pinadala sa atin ng Panginoon, it will sustain us. Amen? It will sustain us. Kaya mga kapatid, get outside of your comfort zone. Pwede po tayo kayo na. Hallelujah. So, kung may po ito, ako po naniniwala na gumagalaw si Holy Spirit po sa lugar na ito. Amen po ba? And may mga tao po dito matagal na tinatawag ng Lord. May mga tao dito ngayon sa umaga nito, ang tagal-tagal na tinatawag ng Lord. Ang tagal-tagal na nag-ring phone, pero hindi mo sinasagot. No? Ang tagal na tinatawag ng Lord na mag-lead, mag-serve, mag-step out into new ministry. No? Pero minsan, kaya tayo hindi sumasagot sa calling ng Panginoon kasi narinig natin siya sabi ng sarili natin, hindi mo kaya. Tama? Hindi ka ready. Tama? Hindi ka sapat. Amen po ba? Pero gusto kong sabihin po sa umagang ito ngayon, sa umagang ito, hindi ka tinawag ng Diyos dahil ready ka. Diba? Tinawag ka ng Diyos dahil alam niyang si Lord yung magpapalakas mo. And this morning po mga kapatid, sabi nga, ulitin ko yung quote na to, God does not call the qualified, but He qualifies the call. Hindi ka tinawag ng Lord, ako, isa po, patotoo lang, hindi naman ako tinawag ng Lord dahil ready na ako And likewise sa akin po, sa umaga nito, maraming tinatawag si Lord sa umaga nito, ang tagal na. Pero this morning po, huwag mo sabihin, Lord, hindi ko kaya. Huwag mo sabihin, Lord, parang hindi pa ako ready. Kahit hindi ka ready, tatawagin ka ng Panginoon. Hallelujah. And this morning, that we focus, pwede pa tayo lumuho lahat. Hallelujah. Gawin po natin yung kinanta mo natin kanina, yung pusong pasal. And as we sing this song, mga kapatid, isipin na po natin, sabihin na po natin sa Panginoon is, who I am, Lord. Gusto kong gamitin mo, tulungan mo mag-stand out sa aking comfort zone. Gusto kong gamitin, Lord, tanggalin mo yung iha ko, tanggalin mo, Lord, yung emotion ko, Panginoon. Hallelujah. As we sing this song, Lord, sabihin natin sa Panginoon, Lord, ito po. I will stand out
Because today may be the night that your calling, hallelujah, begins. Maybe today, hallelujah, yung pagtawag sa iyo ng Panginoon ay magsisimula. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Nagpapakumbaba sa iyong presensya. Hallelujah. Sa aming pagkakapay sa Diyos na nabalik sa akin na tunay.
victory for us, Lord God. To see how good you are, Lord, in our life. Hallelujah. To see, Lord, yung grasya mo sa buhay po namin, Panginoon. And right now, build us, Lord God. Salamat po sa iyong salita. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa iyong apoy, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Tagumpay, Panginoon. Ang iyong mga anak ko, mga ito. Tagumpay, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong mga anak ko, mga ito. Hallelujah. In our faith, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Huwag tayo mga-away. We declare, Lord. Hallelujah. Tayo na niyo siya. Kasi mula pa, Panginoon. In Jesus' name, Lord. Hallelujah. Kaya po, Lord, mga anak ko sa damang lugar na ito. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. And as we do, Lord, yung calling, Lord, palalasan na po namin ang yung miracles, Lord. Sa pangalan po ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po ba, lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede po ba pray natin? Let's just give prayer. Kung asawa mo yan, walang problema. Hallelujah. Hallelujah. Let's give a prayer. Hallelujah. 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 Yes, Lord God. Hallelujah. Patuloy po, Panginoon. Hallelujah. Sige po, let's pray. Alam po tayong partner. Hallelujah. Pag-pray po natin ang kalakasan. Pag-pray po natin, Panginoon, sa Panginoon. Hallelujah. Yung breakthrough. Pag-pray po natin na ihatid tayo ng Panginoon. Pag-pray po natin yung protection ng Panginoon. Pag-pray po natin, hallelujah. Ang gagawin ng Lord. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. Suriin mo ang puso mo namin. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Declare blessings. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Jesus. Meron po dito nagdadaw. It's the Holy Spirit. Says to me. Meron dito gusto magtingin sa Panginoon. Pero sabi ng Holy Spirit, sabi ng Lord, He is the God of many chances. Hindi niya tinitignan yung pagkakamali mo, hindi niya tinitignan kung saan ka nadapa. Ang gusto ng Panginoon ngayon, magpatuloy kang magtingin sa Kanya. Hallelujah. Patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon. And I declare, Lord, sa umaga dito, mayroon ka ng nagawa, Panginoon. We are getting out of our comfort zone. Gusto po namin makita, Panginoon, yung iba lang sa buhay. Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po sa amin sa umaga nito. Thank you, Jesus. Pwede po ba, in your own words, patuloy po tayo sa Panginoon. Hallelujah. In your own words, magpasalamat po tayo sa Lord. Come on!
siya, Panginoon, sa umaga nito. Hindi po kami uuwi. Hallelujah. Nang wala lang. Hindi luluwi kami ng puno. Thank you, Lord, sa iyong salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa. In Jesus' name.